Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, ang lahat ng pupurit at salamat ay ukol sa Allah lamang, ang Panginoon ng lahat ng mga daigdig, na siya ang tumutugon sa panalangin ng bawat mananampalataya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qala rabbukum ud'uni astajib lakum. At sinabi, pinagbadya ng inyong Panginoon, manalangin kayo sa akin at kayo ay aking tutugunin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yaong mga nagmamataas hinggil sa pagsamba sa akin, sabihin yung tumatanggi na sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay sila ay papapasukin sa impyerno ng may masidhi na kaparusahan. Kadus-tadusta na parusa. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a wal ibadah. Ang dua, ito ay pagsamba. Pagsamba ang dua. So ito ay isa sa mga mabisang sandata ng mga mananampalataya. Kaya ang dua, hindi natin ito dapat na maliitin. Hindi natin dapat na maliitin itong gawain na ito, sapagkat mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-utos nito na gawin natin ito. Sinabi pa ng Allah sa isang talata, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag tinatanong kanila, ang aking mga alipin nagtatanong hinggil sa akin, sabi ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabihin mo, ako ay malapit sa kanila. Malapit. Tinutugon ko ang panalangin ng bawat nananalangin sa akin, bawat nananawagan sa akin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin, ang dua, ito ay isang malaking uri ng pagsamba. Hindi ito maliit na pagsamba, na kung saan ito ay kinakailangan na gawin natin, sapagkat ang pagsasagawa nito ay nangangahulugan ng hindi pagkilala sa pabor ng Allah subhanahu wa ta'ala o sa kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala na magkaloob ng biyaya. Kaya nga sinabi niya, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Karugtong niya doon sa pagsabi niya na manalangin kayo sa akin. Pag-utos niya na manalangin kayo sa akin, ay karugtong niya yun. Kaya nararapat na hindi natin ito mamaliitin, hindi natin ito babaliwalain. Sapagkat sa isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sinabi na tinutugon ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga panalangin. Tinutugon ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga panalangin. At sa isang hadith ay sinabi niya na walang maaring makapagbago sa qadar maliban sa dua. Ibig sabihin, sa pamagitan ng dua ay maaring mabago ang qadar o yung itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa isang tao. At sa hadith ni Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithm wala qati'atur rahim illa atahu Allahu biha ihda thalath. Walang sino man na Muslim na nananalangin sa Allah na ang kanyang panalangin o nagdua, na ang kanyang dua ay hindi kinapapalooban ng anumang masama, no? O kaya
pagputol ng ugnayan sa kaanak maliban na ipagkakaloob sa kanya ng Allah o tutugunin sa kanya ng Allah ang kanyang panalangin alin sa tatlo. No? Alin sa tatlong paraan. Una, sabi ng Propeta Muhammad SAW, ay maaring ipagkaloob ng Allah. Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Ibig sabihin, ibibigay kaagad ng Allah ang kanyang hinihiling. Yun ang una. Maaring ibigay kaagad ng Allah ang kanyang hinihiling o kaya mismo yung kanyang hinihiling ay ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. O di kaya naman ay hindi ibibigay ang kanyang hinihiling subalit ilalayo siya sa anumang kapahamakan na katumbas nito. O di kaya naman ay hindi ibibigay alin sa dalawa subalit ilalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang gantimpala para sa kabilang buhay. No? Kaya sa araw ng paghukom, sa isang riwaya ay maraming magsasabi na, Ya Allah, pag natanggap nila yung kanilang gantimpala doon na hindi nila alam kung saan ito galing. Sabi nila, Ya Allah, saan galing ito? Sasabihin ng Allah ay, ito yung mga dua mo na hindi ibinigay sa iyo nung ikaw ay nasa mundo. Inilaan para sa iyo at dito ibibigay sa iyo ang gantimpala. So magsasabi daw yung mga tao na yon na, Ya Allah, sana ay hindi mo na ibinigay ang mga hiniling ko sa mundo at dito mo inilaan mo na para sa akin dito sa kabilang buhay. So ibig sabihin mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, huwag nating katatamaran ang gawain na ito. At huwag natin itong mamaliitin. Sapagkat hindi masisiro ang isang mananampalataya. Hindi mawawalan ng saysay ang anumang gawain ng isang mananampalataya. Sapagkat batay dito sa hadith na sinabi natin ay, binanggit natin ay, gagantimpalahan o tutugunin ng Allah ang ating mga panalangin alin sa tatlong kaparaanan. Alin sa tatlong kaparaanan. Meron isang kwento sa panahon ni Propeta Sulaiman alayhi salam ay nagkaroon ng isang tagtuyot sa Palestine. At nagtipon sila upang magsagawa ng salatul istisqa o yung panalangin, yung sala para sa paghiling ng ulan, paghingi ng ulan, no? So habang sila ay papaalis na, naglakad na sila sa disyerto para punta sila sa lugar na kung saan magsasagawa sila ng sala, ay nadaanan nila ang isang langgam na nananalangin. Nakita ni Propeta Sulaiman at batid natin na si Propeta Sulaiman alayhis salam ay meron siyang kakayahan na maintindihan ang salita ng mga hayop at lahat ng mga maliliit na nilikha. So naintindihan niya ang salita ng langgam na humihiling ng ulan. So sabi ni Propeta Sulaiman alayhis salam sa kanyang mga kasamahan ay bumalik na tayo. Sapagkat sapat na yon. Sapat na yung dua, panalangin ng isang langgam. Bumalik na sila at umulan na. Tinugon ng Allah subhanahu wa ta'ala ang panalangin nitong napakaliit na nilikha. No? So ibig sabihin, ang punto dito ay hindi natin dapat na maliitin ang gawain na dua. At hindi natin ito dapat kinatatamaran sapagkat tulad sinabi natin ito ay isang uri ng pagsamba. Sa hadith pa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna rabbakum hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilayhi ayyaruddahuma sifran." Sabihin, ang Allah ay mahiyain, mahihiya siya sa kanyang alipin na kapag itinataas niya ang kanyang kamay sa dua, nagdudua siya sa Allah, tinataas niya ang kanyang kamay, ay sisiruhin siya ng Allah. Ibig sabihin yung wala siyang ibibigay. Nahiya ang Allah, mahihiyain ng Allah, sabi ng
Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahiya siya sa kanyang alipin kapag itinataas niya ang kanyang mga kamay na nananalangin sa kanya na ito ay kanyang hindi sa pagkakaluban ng kahit ano, sisiruhin siya sa kanyang panalangin. Kaya panatiliin natin ang gawain natin na ito. Manalangin tayo para sa ating mga sarili. Ipanalangin natin ang ating mga kapatid. Kilala man natin o hindi natin nakikilala, sa lahat ng dako ng mundo, lalong-lalo na sa mga lugar na kung saan ay nalalagay sila sa tinatawag na pagsubok o mga peligro. Hilingin natin na tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga panalangin at isama niya tayo sa mga tao na kanyang ginagabayan at pagkakaluban ng tagumpay sa kabilang buhay. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.